Nasama po ako sa mga maling barkada, gumamit po ako ng pinagbabawal na gamot na shabu, marijuana, syrup po. 30 years gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot. Bumuo na po kami ng grupo, nakahanap po kami ng sasakyan, dinadala po namin sa Bulacan. Do'n po kami nagbabagsak sa talyer, hinahati po namin yung pera, ta's ando'n na po yung bibili po ulit kami, tapos sugal, nambababae na ako. Ando'n na yung time na nakakalimutan ko ng pamilya ko, hindi na ako umuuwi sa bahay. Kung sino-sino po na yung taong mga nagiging kasalamuha ko, na may nagpapausa minsan 1 kilo, 2 kilo. Kinukuha ko po yung pera nila. Tapos ngayon ako ang kukuha po dun sa boss ko. Bukod pa sa bibigyan po ako niya ng porsyento, tapos dadalhan ko ng drugs, bibigyan din po ako ng ng pera nun, tapos bibigyan niya pa ako ng drugs. Ayun na po yung pinantustos ko po, yung mga pangailangan po namin, dun na po kinukuha. Yung kontak ko po, akala ko buyer ko na po. Ayun pala, pulis na po yung kontak ko. 3 taon na kulong po ako. Tapos andun po yung nasa loob ako ng kulungan, iniisip-isip ko yung asawa ko, mga anak ko, kung paano po sila makakain ng maayos, mga pangangailangan po nila. Lumaya po ako, na-dismiss po yung ko po, kaso ko po. Nasubukan ko po na nagbago ako. Iniwas ko po yung iniwasan ko po yung gano'n. Ang hirap, andun pa rin yung matutukso ka eh. Yung sasakyan na kinuha namin, kaya naka-alarma na pala yung sasakyan na yun. Tapos sa stoplight po kami na tapos baba, tinutukan po kami mga arm light. Pangalawang kulong ko po yun. Nakulong po ako, kinontak ko pa yung asawa ko. Pagdalaw niya, kita ko niya umiyak po siya. Sabi niya sa akin, "Ano ba yan?" Sabi niya sa akin na ganito. Tapos yun, pinagsasabihan niya po ako. Sabi, "Sige, bigyan mo pa ako, pag huli na to, paglaya ko, magbabago na ako." As nasa loob ako ng kulong, parang andun na yung time na gusto ko na rin mag-isip na magpakamatay. Pero hindi po, may nagpayo po sa akin, "Huwag mo gagawin yan. Kasi yung kaso mo na maayos yan," sabi po sa akin. Laya ko po dito sa Quezon City. Gabi lumaya po ako, hindi niya po alam. Sabi ko pa sa anak ko, "Si mama mo sa Cavite pa." Sabi, "Pera nga cellphone," sabi ko. Wala po akong cellphone, kalalaya ko lang po. Inarmo yung cellphone ng anak ko, tinawagan ko po, nakausap ko po, "O kamusta? O lumaya ka na pala." Tapos sabi niya, sa linggo, sama ka sa'kin, may pupuntahan tayo, i-invite kita." Sabi niya sa'kin, "Magbago ka na." Gano'n. "Sige, sasama po ako." Sabi kong gano'n. Pagpunta ko po sa Luneta, ang daming tao, tapos nagsasalita po si Apostol. Nakatutok po ako ro'n, unti-unting humihimok sa'king puso sa mga kasalanan ko, pinagagawa ko. So, unti-unti lumuluha yung mga mata ko. Yung time na sabi ko sa asawa ko, "Love, paano yan? Mapapatawad pa ako ng Panginoon," sabi ko. Sa sobrang matinding ginawa kong kasalanan, sabi ko sa kanyang gano'n, sabi ko sa asawa ko. Ang sabi niya sa'kin, "Oo naman, ba't hindi? Pabautismo ka, mga kasalanan mo mga nagawa, mapapatawad ka kahit anong kasalanan nagawa mo." Tapos nagsasalita po si Apostol do'n, yung sabi niya, "O yung mga gusto magpabautismo, lumapit na rito sa harapan, na andito na yung kaligtasan ninyo." Pagpunta ko po talaga do'n, andun po yung time na sinabi ko na rin po sa sarili ko talaga. Sabi ko, "Dito na po, ito na yung pagbabago ko, dito na ako dinala ni Lord." Sabi ko, "Ito na," sabi kong gano'n. Tinawag niya na ako, sabi ko, "Hindi ko na papakawalan 'to," sabi ko sa sarili kong gano'n. Paglubog po sa'kin, doon po yung ng pakiramdam ko, yung magaang. Dati parang hindi gano'n pakiramdam ko, hindi pa ako nababautismuhan. Tapos sa gabi hindi po ako makatulog dahil sa balisa po ko, dahil sa mga taong naaanuhan ko. Tapos pero ngayon, maayos po, mapayapa yung tulog po ng pamilya ko, tsaka ako po. Hindi tulad po dati na magulo, mag-aaway po kami ng asawa ko. Tapos yung anak ko, konting lang sa'kin, galit na kaagad ako sa mga anak ko. Pero ngayon hindi na po. Yung nasa na po ako, dito na po ako sa pananampalataya. Ang na-invite ko po, mama ko po, tapos yung 2 ko pong anak, naging maayos yung magaang kalooban ko. Hindi na tulad po ng dati na yung dati kong buhay na hindi ako mapakali 'pag gusto ko lagi akong lingon ng lingon ng gano'n. Pero ngayon kahit hindi na ako gumanon, diretso lang. Hindi po ako nangangamba, wala akong kakaba-kaba. May tumutukso-tukso po sa'kin, ta's may kumo-contact sa'kin sa cellphone. Sinabi ko na rin, kinausap ko na sila, na sabi ko, pati asawa ko nakiusap na rin asawa ko, eh. Ako muna nakiusap sa mga ko, sabi ko, "Baka puwede ako nakikiusap sa inyo."
Huwag niyo na akong guluhin kasi ito na yung pagbabago ko, dire-diretso na 'to. Papasalamat po ako na bago yung buhay ko 'pag nakikinig po ako sa kanya. Andun po yung humihilip sa aking puso't isip na yung mga ginagawa ko dati hindi maling-mali yung ginawa ko dati kong buhay, na hindi ko dapat talagang gawin. Eto na nabago yung buhay ko, naging mapayapa yung pamilya ko, mga kapatid ko natuwa sila na nabago yung buhay ko. Andodoon po yung sabi po nila sa akin na hindi na magbabago yan, ganyan ang takbo ng buhay niyan. Napatunayan ko sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan, na sa dami kong pagsubok na dumating dati na akala ko mawawala na ako, hindi ko na makakapiling pamilya ko. Eto binago, inayos niya po yung buhay ko. Nagpapasalamat po talaga ako sa kanya. Naayos ko po yung buhay ko, naging mapayapa. Thanks for watching. Subscribe for more exclusive videos.